Sa isang liblib na baryo, may isang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Nasa dulo ito ng malawak na maisan, luma, sira ang bubong at tila laging nababalot ng manipis na usok kahit walang apoy. Sinasabi ng matatanda, doon nakatira noon si Aling Sabel, isang mangkukulam. Taong 1998 nang unang may naglakas loob na lumapit doon. Si Benny, isang college student na nagbabakasyon sa probinsya, ay hindi naniniwala sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, pananakot lang yon ng matatanda. Walang mangkukulam sa panahon ngayon, biro niya sa mga kaibigan. Isang gabi, nagpasya siyang pumunta sa bahay upang patunayan na walang katotohanan ang alamat. May dala siyang flashlight at lumang video camera. Habang papalapit siya, napansin niyang tahimik ang paligid. Walang huni ng kuliglig, walang hangin. Pagpasok niya sa bahay, naamoy niya ang kakaibang halimuyak, parang pinaghalong kandila at nabubulok na dahon. Sa gitna ng sala, may lumang mesa na may nakapatong na itim na kandila at mga garapon na may lamang hindi niya maaninag. Biglang bumukas ang pintuan sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Pero narinig niya ang mahina at paos na bulong. "Bakit ka nandito, iho?" Nanlamig ang kanyang batok. Wala siyang nakitang tao pero malinaw ang boses. Paos, matanda. Biglang namatay ang flashlight. Sa dilim, may nakita siyang anino na gumagalaw sa pader, hindi tugma sa kanyang galaw. Tumakbo siya palabas, nulit tila mas humaba ang daan, parang paulit-ulit lang ang maisan. Kahit saan siya tumingin, pare-parehong hilera ng mais, hanggang sa makita niya ang bahay, sa harap niya ulit. Narinig niya ang boses, mas malinaw na ngayon. "Hindi ka pa pinapauwi." Kinabukasan, natagpuan si Benny sa gitna ng maisan. Buhay pa pero hindi na nagsasalita. Tulala at sa kanyang palad may nakaukit na simbolong hindi mabasa. Simula noon, wala nang nagtangkang pumunta sa bahay. At tuwing gabi, may makikitang mahinang ilaw mula sa loob. Parang may nagsisindi pa rin ng kandila. Sa Maynila, may lumang boarding house na tinitirahan ng mga estudyante. Murang renta, malapit sa unibersidad. Pero may kakaibang patakaran ang landlady. Bawal pumasok sa kwarto sa pinakadulo ng hallway. Doon nakatira si Madam Ising. Tahimik siya, hindi nakikihalubilo. Laging may dalang bayong na may lamang mga dahon at kung ano-anong bote. Isang gabi, napansin ni Leah na biglang nagkasakit ang kanyang roommate na si Jana. Mataas ang lagnat pero walang makitang dahilan ang doktor. Habang nagbabantay si Leah, may naamoy siyang nasusunog na insenso. Galing ito sa labas ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Madam Ising na may hawak na maliit na manika na kahawig ni Jana. Parehong-pareho ang buhok, pati ang suot na pajama. Pinapasok siya ng landlady sa kwarto. Sa loob, may altar na may itim na kandila at mangkok na may lamang pulang likido. "May utang ang kaibigan mo," sabi ng matanda. Hindi niya tinupad ang usapan. Hindi maintindihan ni Leah. Biglang napaubo si Jana sa loob ng kwarto. Mas lumala ang kalagayan. "Kung gusto mong gumaling siya," bulong ng matanda, "may kapalit."
Kinabukasan, gumaling si Jana. Parang walang nangyari. Pero si Leah, siya naman ang nagkasakit. At sa ilalim ng kanyang unan, may nakita siyang maliit na manika. Kahawig niya. Pagkaraan ng ilang linggo, umalis si Madam Ising sa boarding house. Naiwan ang kanyang kwarto. Walang laman. Pero hanggang ngayon, may mga estudyanteng nagsasabing may naaamoy silang insenso sa hallway tuwing may biglang nagkakasakit. Sa isang maliit na barangay, may paniniwala tungkol sa itim na buwan. Isang gabi kada taon kung kailan tila mas madilim ang langit kaysa karaniwan. Sabi ng matatanda, iyon ang gabi ng pagtitipon ng mga mangkukulam. Si Rosa, isang dalagang mahilig maglibot, ay hindi naniwala rito. Pero nang gabing iyon, napansin niyang kakaiba ang katahimikan, kahit ang mga aso ay hindi tumatahol. Habang naglalakad siya malapit sa kagubatan, may narinig siyang awit. Mahina, parang sinaunang dasal. Sinundan niya ito hanggang sa makita ang isang clearing sa gitna ng mga puno. Doon may 5 babae na nakaitim na damit, nakapaligid sa apoy. Sa gitna nila, may kahoy na mesa na may nakahigang kambing. Biglang naputol ang awit. Lumingon ang isa sa mga babae, direkta kay Rosa. May nanonood. Hindi siya makagalaw, parang may humawak sa kanyang paa. Ang isa sa mga babae ay lumapit. Pamilyar ang muka. Si Tia Nena, ang kapitbahay nila. Hindi dapat ito makita ng hindi kasali. Malamig nitong sabi. Nararamdaman ni Rosa ang malamig na hangin na umiikot sa kanya, parang may bumubulong sa kanyang tainga. Sumama ka sa amin. Nagpikit siya at nagdasal. Biglang umihip ang malakas na hangin at namatay ang apoy. Sa kaguluhan, nakatakbo siya pauwi. Kinabukasan, nagising siya na may marka sa kanyang braso, parang simbolo ng buwan. Simula noon, tuwing papalapit ang itim na buwan, nakakarinig siya ng parehong awit. At sa salamin, minsan, nakikita niya ang sarili na nakaitim na damit. Nakangiki.